Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo guys. Nandito na naman ako guys sa inyong harapan. Ayan. Pag swipe nyo guys, stop nyo muna dito para makapagbigay ako sa inyo ng idea sa kung ano yung pwede nating ulamin at lutuin sa katangian. Ayan. So, sabayan nyo lang ako guys dito. Hindi naman ito mahabang video eh. Ito naman ay sakto lang para sa ating pang-ulam sa araw-araw. Ito, ipapakita ko sa inyo yung kung ano man yung naisip kong lulutuin o idea. Para naman sa mga susunod na araw eh, kapag gusto nyong magluto ng ganitong naisip ko, ay di nandito na din yung proseso ipapakita ko sa inyo. Ayan. So ngayon guys, bumili lang muna ako sa pangailangan ko dun sa tindahan, pero konti lang naman din yon. So ayan, din tapos na din naman siya. Ayan, nabot na sa akin. Bali, nintay ko na lang yung sukli. Ayan. So, guys, basic na basic lang yung ating lulutuin ngayon. Ito naman ay madalas nyo nakikita sa palengke. Ayan, dino-double check ko muna yung sinukli para naman bago umalis dyan pulido at walang problema sa paglayas ko sa kanila. Ayan. So, yung aking lulutuin guys, naisip ko, ano lang naman to. Madalas nyo itong nakikita, yung gayat-gayat na sa tindahan ng mga gulayan. Ayan guys, yung nasa dulo na yun, yung nasa gitna, yung nasa dulo, yun yung binili ko, yung halo-halo na gayat-gayat na. Yung mayroong carrots, repolyo, sayote, ano pa ba yung mga lahok niyan. So yan yung nagustuhan ko guys. Bali ano yan siya, sinahugan ko siya ng manok. Di ko nga kasi din alam kung sahog ba yung manok o sahog ba yung gulay dun sa niluto ko. Yung binili ko kasing manok guys, pinanghiwa ko siya sa pang-adobo cut. Ayan, so may kalakyan siya. So ngayon, hindi ko kasi masabi sa inyo kung anong tawag dito. Kaya bali, kung gusto nyong i-comment dyan sa comment nyo section ko yung ginawa ko na to, di salamat naman ang malaman ko naman kung anong pangalan nitong luto na to. Basta naisip ko lang yung halo-halo na ginisa. Ayan. So pagkatapos ko nun guys, dito na ako dumiretso dahil yun nga, bumili ako ng manok dyan. Bali, ano siya, dalawang hita na malaki yung buo. Pinatchop ko lang siya dun sa pang-adobo cut. Kaya yun, makikita nyo dyan guys mamaya sa ginawa ko kung ano ba tawag dyan sa ginawa ko, kaluto ko. Pero in fairness naman guys, talagang ano siya, nung kinain naman namin masustansya siya kasi lumabas lahat ng yung sustansya ng mga gulay doon sa sabaw ng ginawa ko. Kaya ayun ang resulta, masarap guys, 100%, 101%, panalo tong, pwede nyo tong gayahin, ulamin sa pang-araw-araw. So yun guys, konti lang naman yung binili ko dyan. At mapapabilis lang ang oras natin. So yan. So yung mga gustong gayahin ito, yan, kuwan lang naman to, yung bali, yung madalas nyo nakikita sa palengke na gayat-gayat na, para may idea kayo kung anong pwedeng luto dyan. Yung binili ko dyan, alam ko pwede naman din yatang gawing chop suey ito kaso magdadagdag na lang kayo ng kung ano yung kulang. Yung kagaya ng itlog pugo, yung maliliit na mais, ihalo nyo dyan. Tapos yung ano ba to, yung ano nga yung isang klase na yun, yung parang
parang sitaw na may iksi lang. Di ko na maalala yung mga gulay-gulay na yun. Sa dami ng mga pumapasok ng isipin sa araw-araw. Grabe. So yan guys, minagic ko na lang yan guys para lang mapabilis natin. So as usual, yung dyan, nakapagpahinga na at nagpalit na ako ng damit. So yun lang naman guys sa mga pangangailangan natin. Yan. So yung gulay, kita nyo naman yung manok. Bawang sibuyas, paminta sibuyas, tawyo, at oyster. Ayan. So ginayat-gayat ko na siya dyan guys, yung bawang sibuyas. Bali nagpakita ko ng suka dyan, akala ko magagamit ko. So kahit di ko na palalagyan, masarap na siya. Ayos na rin pala. Kaya so, nakita niyo yung suka dyan, pero in fairness naman, di ko naman siya nagamit. Pero okay lang din naman yun. Maglagay kayo na, nice din naman yan kung naglagay kayo kasi depende naman sa panlasa natin yan. Ayan. So dito na tayo guys sa process. Yung proseso ng pagluto. So ayan, bali wala nang chichiburichi yan guys. Hindi ko na iniisip dyan kung ano ba yung mauna na dyan. Bawang sibuyas, pinagsasabay-sabay ko na yan dyan. Ano naman, kaya yan sa mga pistahan guys, handaan. Hindi na iniisip yan, mga veteranong magluto, hindi na iniisip yan kung ano unahin, basta magkakasabay na yan. Para mapabilis yung pagluto lang ng isang putahe. Yan, so yan nga guys, tingnan nyo naman yung manok na nilagay ko, di ba? Kung yung manok lang na yan, kasi nasa amin yan, gagawin kong ano muna, adobo. Kaso, kagaya nga sa pag ako kumakain, gusto ko laging may gulay. So nilagyan ko siya ng gulay guys, di ko na malaman kung sinahog ko ba yung manok o sinahog ko yung gulay. Kaya, ewan ko ba, basta sa akin kasi pagkalam kung masarap ang lasa, hindi ko na iniisip kung ano pa yung pangalan ng luto na yan. Hindi naman importante sa akin yan. Importante, malagyan ko yung tiyan ko sa oras ng kagutuman. Yun ang importante sa akin. So, ayan guys, tingnan nyo naman, nagmamantika-tika na at malapit nang maprito at masunog. Pero okay yan, kasi ano pa rin naman yan, lalagyan ko pa rin naman siya dyan mamaya ng tubig para lang lumambot masyado yung kaloob-looban yan at lutong luto talaga. So yung ginawa ko dyan, bali nga parang lutong adobo na din siya talaga. Pero di ko na din siya nilagyan ng laurel kasi baka mag-iba yung lasa doon sa paghalo kasi doon sa gulay. Kaya hindi ko siya nilagyan ng laurel. So nilagyan ko lang siya ng yun nga, yung pampalasa doon sa sabaw, yung cubes. Tapos yung magic sarap, ayan, yung paminta. Ayan, di na nga din ako naglagay ng asin dyan kasi yung lasa ng sabaw, in fairness naman, pag na-mix na siya dun sa mga gulay, at talaga namang malasa na. Ayan, so nakita niyo naman, balik patutuyuin ko lang yan guys ng konti dyan. Para naman magkapit yung toyo dun sa niluluto kong manok. Yun. Ayan yung mga basic guys na galawan ng mga yung mga tawag nito, yung mga Boy Scout o yung mga galawang marino. Yan. Hindi na siya nag-ano dyan, yung iisip ng kung ano-ano pa, basta kung ano yung naisip nyong gawin, yan, gawin nyo na. Para paminsan-minsan hindi tayo nagmumukha ignorante. Sabihin natin, isipin natin, ano kaya ito, paano kaya ganito, paano ganyan. Ito nga guys, so pinapakita ko na sa inyo yan para kung sakali man matipuhan mo kinabukasan, ayan, konti-konti lang kailangan yan, at least may tatawin mo dyan yung pananghalian nyo. Masustansya yan kasi gulay.
Kung ayawan man ng gulay ng bata, ay di may manok pa naman, di ba? Oh. Yung sabaw niyan, masarap din naman. Pwede mo nang ibudbud sa kanin yan para makain din ng mga bata. Ganyan. Maging ano tayo ngayon guys, yung maging ano tayo sa mga budget na yan dahil nako. Sabihin ko sa inyo, pag nag-asawa na kayo, pagka may hawak kayo ng mga ilan-ilan lang, pipilitin nyo yan na magsakto lang sa lulutuin nyo. Ang hirap guys mag-budget guys, pag kulang na kulang ang dala. Kaya dapat yung mga, alam niyo naman, dapat yung mga, ano to, tawag nito, yung tipo pag bumibili ka nababudget mo yung allowance mo, yung dala mong pera doon sa bibilhin. Yun yung napaka-importante. So, ayan guys, bali nakita ko naman okay na. At yung sabaw niya, gusto ko nga dyan dapat patuyo-tuyuhin pa. Kaso, nag-aano na din ako sa oras. Kaya, ginawa ko, sabi ko pwede na din naman siguro yan. Bali, nilagay ko na yung gulay dyan para ma-mix yung sabaw dun sa gulay. Dahil yung gulay nga marami. Nagkano ako ng sabaw dyan para pag inalo-halo ko, maluto yung gulay ng sabaw. Ayan, nakita nyo naman guys. Yung gulay. Pero yung mga ganyang gulay guys, wala pa laging iniisip nyo yung laging inuugasan yan pagkagaling sa palengke. Pagdating sa bahay nyo, ibabad nyo kagad sa tubig. Para naman makasiguro na malinis yung niluluto at kinakain natin dyan sa hapagkainan. So yan, nakita nyo naman guys. So, bali yung gulay, hinalo-halo ko lang dyan sa, yan yung pinakang sabaw niya. Na hindi ko din naman nakalain na magtutubig din pala siya ng marami. Kaya nangyari, may sabaw din naman siya pero masarap din naman. Yun yung nagpasarap kanina, yung mga nilagay kong kung anong kwan, yung cubes tsaka yung magic. Yun yung nagpasarap doon sa kaunti ng sabaw. Tapos nagmix siya doon sa katas ng mga gulay. Kaya in fairness naman, ang resulta ay swabe. 101% na naman, masarap. Yung ganyang luto guys, kung nakikita mo lang, kung pinalitan ko lang yung sahog na yan, tapos magluto kayo nung bihon, kaya kanton yan, sahog nyo yan, ay sabi ko sa'yo, swabe ang lasa niyan. Sa pansit, makakain ka ng pansit, makakain ka pa ng gulay, ay kasarap. Kaso madalas kasi niluluto ko dito pansit. Yung pansit bato. Yung sa okasyon naman, madalang naman kami na magpansit. Kaya bagay yan, pwede naman din sa pansit bato. Kasi inuuna ko nga dyan, ginigisa ko lang din naman yan. Tapos tinatabi. Tapos nagtitira lang ng konti para sa sabaw, gagawin sabaw. Tapos bali binabalik ko na lang yung tinabi ko pagluto na yung pansit para hindi na overcook yung gulay. Yan. So yan guys, tingnan nyo naman, malapit na din naman yan. O diba, yung inadubo ko, may gulay na naman ang kinalabasan. Kaya pinakita ko na naman sa inyo yung isang idea na po pwede nyong gayahin. Nandiyan na yung proseso. Optional lang naman yan guys, para naman sa araw-araw na binibili nating ulam or pamimili nating malulutong ulam. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yan para naman kahit pa paano may idea kayo. Yung mga pinapakita ko sa inyo guys, mga basic lang yan na kinakain natin sa
pang araw-araw. Hindi naman ako nagluluto madalas dyan ng baboy, manok. Bali gumagawa ko dyan pansahog-sahog lang. Madalang din naman ako magluto ng mga purong baboy, purong manok. Madalas isda lang, isda, gulay, gata. Ayan, yan yung mga ganitong klase. Ayan. Hindi ko pinagsasawaan yan guys kasi minsan iniisip ko naman dyan kung ano yung putahin gagawin ko para lamang kaibig-ibig siyang kainin. So yan guys, so, tinikman ko na at ayan, nagsinyas na. So ox na. So, sabi ko naman sa inyo guys, tingnan nyo yan. Nagkasabaw siya. Ayan. So, yan guys. Bali, gabi ko na naluto yan dahil nanghalian ako guys. Yung inulam ko, yung tira na namang namin ulam nung kinagabihan. Nilagay ko lang sa ref. Tapos, ayun nga. Kasi pagkagabi kasi ko, konti lang naman yung kinakain ko niyan. Hindi naman ako nagkakain ng kanin. So, ayan, pati na tinapay lang, tapos ulam, ayan, okay na sa akin yan. Ayan na sa akin na naman kinakain ko na yan, hindi naman ako matatawaran yan kasi walang halaga sa bawat kinakain ko kapag puro sustansya naman ang nakukuha ng katawan ko, ayan. Hindi ko na kailangan ng masarap-sarap na kung ano-anong pagkain dyan. Importante, yung simple lang, masarap, masustansya. Yun. Yun ang kailangan sa katawan natin. So ayan, minagic ko na yan guys. Para naman lalo tayong mapabilis sa ating mga gawaing bahay. Ayan. So ang tanging hiling ko lang sa inyo yan guys, favor lang. Iparating natin yan guys sa mga gustong matuto sa buhay, mga gusto na magluto at willing na siyang paghandaan mga magulang niya o kaya yung girlfriend or napangasawa niya. Ayan. So isipin na lang natin na ginawa tayo ng instrumento ng Diyos para naman ay parating natin to sa kanila. Okay, so napakadali lang namang gawin guys yan para naman may matutunan sa atin yung iba. Idaan na lang natin to sa share para malaman nila kung paano yung proseso. Okay, so again guys, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Maraming salamat at mahal ko kayo. Diyos mabalos. I love you.